Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli ay samahan niyo ako sa ating ginawang pamamana ngayong araw. Solo dive pa rin tayo, pero sa awat tulong ng Diyos ay nakasumpong tayo ng maraming biyaya sa araw na ito. Kaya samahan niyo ako sa buong kaganapan sa laot. Let's go! Alright, prepare muna tayo ng ating mga gagamitin. Dahil ngayong araw ay susubukan ulit nating mamana. Solo dive lang tayo. Medyo makulimlim ang panahon, pero dito lang tayo sa malapit para mas madali tayo makaka-uwi kung sakaling biglang lumakas ang hangin. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking gagawing pamamana ngayong araw. Let's go! Okay, mga kaspiro, ay nakapagpagas na rin tayo. Yun o, gasolina tayo. Bali ngayon ay punta na tayo sa bangka. Maganda naman ang panahon, kaya samantalahin natin dahil mga ilang araw lang ay hindi muna ako makakalaot nito. Gawa ng may kailangan ding harapin na importante. Sayang yung kompetisyon doon sa Coron dahil hindi tayo makasama. Pero saka na kapag para sa atin na yung pagkakataon, siguro ngayon ay hindi pa. Baka sa ibang pagkakataon ay pagkaloob na sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon ay samahan niyo ako. Sana makauli tayo ng marami, makawit tayo ng ligtas at kaulam tayo ng masarap. Let's go! Alim! Okay. Ayun, nandito na tayo sa spot mga kaspiro. At maganda ang panahon, napakakalmada. Malinaw din ang tubig, kaya sana swertihin tayo ngayong araw. Magbibihis lang ako. At dadive na tayo. Bali ang sitwasyon ko ngayon, hihilahin ko lang ang bangka. Wala rin namang agos at maganda ang panahon. Ayun o, napakakalmado ng dagat. Kaya let's go, prepare tayo agad para makapamana na tayo. Excited na rin ako, lamig-lamig lang ako dahil napakainit ng makina sa likod. Kaya tara. Nagulat ako sa visibility na sumalubong sa atin mga kaspiro, kaya nagdali-dali na kaagad ako pumunta sa mga hiwalay na bato. Hindi na ako pumunta sa pangantuhan, diretso na ako sa mga hiwalay dahil napakaganda ng visibility. Dito ay sinubukan nating mag-ambush at nagmasid tayo sa ating paligid kanong isda ang pwede nating mapana. Hanggang sa mamaya-maya pa ng konti ay mayroong black dots sweet lips na sumalubong sa atin, kaya lang hindi pa ganong kalakihan, kaya naghanap pa tayo ng ibang target hanggang sa napansin kong may yellow dot sweet lips pala na nandun sa buhangin, kaya siya yung ating pinuntirya. Napakaganda ng ating patama para sa ating unang isda ngayong araw. Isang yellow dot sweet lips na mahigit 1 kilo.
akala ko pa dito yung bangka nakakonekta sa ating pana, pero nung nakakita kong napakaraming mangrove snapper ay nagdesisyon akong punduhan para makakilos tayo ng maayos. Next dive, same spot pa rin. Ang punteriya ko na dito yung mga mangrove snapper o yung red snapper na mga tinatawag sa atin, at napakarami nila kaya pinili ko yung pinakamalaki at yun ang ating pinana. Kaya nga lang napakailap na nila, hindi na sila ganong dumidikit sa tao, hindi kagaya ng una kong natuklasan ng bato na ito, talagang sumusugod sila, pero ayos lang dahil kahit pa paano nagagawan pa rin ng paraan. Yung pana kasi natin ay 100 cm, nakadesinyo lang talaga siya para sa malabong area, pero sa ganito kalinaw ay talagang nabibitin ako sa range ng isda. Akala ko kasi aabutin na, yung pala hindi pa, kaya yung iba hindi ko na sinama. Pambihira lang yung ganitong visibility dito sa amin, kaya sa pagkakataong ito ay medyo nahirapan tayong mag-adjust dahil yung ating pana nga ay napakaiksi. Hindi bagay kapag ganito yung linaw ng dagat, pero kahit pa paano naman ay napapagtiyagaan pa rin, at sa tulong ng Diyos ay nabigyan pa rin tayo ng biyaya. Next dive, same spot pa rin, lapo-lapo naman. Mabuti napansin ko, nakaharap pala siya sa akin, sa iba yung tingin ko. Akala ko kasi walang ibang isda na pwedeng mapana. Mabuti na lang at napansin pa rin natin, kaya eto, tuluyan natin napana. Lapo-lapo yung ating naging pangatlong isda para sa araw na ito, yung Barchick Coral Trout. Bali magkakatabi lang ito yung mga hiwalay na bato dito. Tinatawid-tawid ko na lang dahil yung ating bangka ay nakapundo na sa mababaw na area. Next dive, tumawid na ako sa kabilang bahura, at eto, palubog pa lang ako nung makita kong may golden trevally na nasa panganto, kaya nagdahan-dahan ako ng free fall para hindi siya mabulabog. Mabuti na lang ay sumugod sa atin, kaya nakamit natin yung ating mithi. Salamat sa Diyos. Badlon. Napakalakas niya pa rin mga kaspiro, pero komportable na ako dahil yung ating shop ay tumagos na sa katawan niya. Bali nandun na siya sa ating monoline, kaya malabo na siyang makabitaw pa.
Lord sa mga blessings. Medyo may kalakihan na rin yung badlo na ito. Estimate ko siguro may mga 4 na kiluhin na ito. Blessed na tayo sa unang spot pa lang mga kaspiro. Ganito talaga kaganda kapag malinaw yung dagat. Lalo pag mayroong akyat na isda syempre. Pagkatapos nito ay bumalik na ako sa bangka para maghanap ng ibang bahura dahil napakarami ditong mga hiwalay-hiwalay na bato na madalas hindi natin napapanaan dahil nga kadalasan ay malabo ang visibility. Ako na lahat tag spot na mga nakapahiwalay naman to dito mga kaspiro, pero hindi na pa nakadagdag kaya hanap naman tayo ng ibang spot. Marami pa naman dito maganda kasi malinaw-linaw sa awa na Diyos. Meron tayo biyaya, waga pa. Wow, maga pa, jaya na. Panibagong spot na kaspiro. Nagsusubo na rin ako. Grabe, gutom na ako eh. Hindi kasi ako nag-almasal bago pumalit. Pero maaga pa naman, mag-alas 11 pa lang. Kaya subukan natin dito, baka meron tayong madagdag. Let's go. Pinuntahan ko yung bahura kung saan ako madalas nakakahuli ng golden trevally, at pagbaba ko ay meron akong nakita na nasa pangantong nakahinto, kaya nagdali-dali ako sa pagkasa at nagsagawa ng pag-ambos, pero biglang nawala sa pinipistuhan niya kanina. Kaya nag-abang ako sandali hanggang sa mayroon akong nakitang lapu-lapu sa unahan. Papanain ko na sana, pero naisip ko talagang may badlon kanina. Mabuti na lang napigil ko pa yung aking sarili, at mamaya-maya pa ay bigla niya na lang ako sinorpresa. Nasa gilid ko na pala. Sobrang lapit na pala sa atin mga kaspiro, kaya on the spot ay tumagos yung ating monoline sa kanyang katawan. Salamat sa Diyos ng dali. Medyo maliit siya ng konti kumpara doon sa una nating napana kanina. Thank you Lord. Maraming salamat po mga kaspiro sa patuloy na suporta sa ating munting channel. Ngayon po ay meron na tayong 10,000 subscribers. Sa mga nagtatanong naman po, Dumaran, Palawan po tayo.
Dito sa dive natin mga kaspiro, nakakita ako ng lapu-lapu na nakahinto. Oversize na ito, kaya dinahandahan ko ang free fall natin para hindi niya tayo mapansin hanggang sa na-meet natin yung tamang distansya. Siguro to. Ito kaya? Wala na. Dalawang piraso lang. Dagdag natin ito. Isang lapu-lapu at saka isang bandon. Ayan o. Sarap nito. Panibagong spot mga kaspiro, magbabaka sakali ulit tayo na makadagdag tayo ng isda dito sa spot na ito. First dive natin, napakalaki ng marble grouper, kaya lang hindi natin napana. Sayang, nasa 3 kiluhin na siguro yun habang may dalawang Maurice sea perch nasa unahan. Masyadong malayo ang distansya kaya hindi pwede nating pilitin. Napakarami rin ng iba't ibang uri ng coral trout kaya medyo nalilito ako. Sa panahong ito ay nagdesisyon na muna akong lumutang pansamantala para makapag-isip kung ano ang ating papanain. Next dive mga kaspiro ay meron ako nakitang 2 pirasong harlequin sweet lips. Hindi sana ito yung target ko pero request ito ng isa sa mga solid supporters natin kay Sir Denise. Request niya na magtula daw ako ng harlequin sweet lips kaya hindi ko ito pinalampas sa kabila ng may mga isda na iba na pwede nating mapana. Pero syempre, nagpapasalamat din ako sa kanyang suporta. Akala ko pa naman napakaamo lang. Mailap pala yung harlequin sweet lips na ito kaya pahabol na tira yung aking ginawa. Sabay tigil na rin ng monoline para hindi niya maipulupot sa bato.
Binalikan ko yung spot kung saan natin siya napana at nagmasid ako sa aking paligid hanggang sa merong good size na lapo-lapo na nakaharap sa atin, kaya pinana ko na. Kasabay nun pinagmamasdan ko yung malaking bato kung saan pumasok yung marble grouper kanina. Nagbabaka sakali din ako na baka makita ko, sayang din kasi, lalo pat good size na rin. Pero nung matiyak kong wala ay tinuluyan ko na itong lapo-lapo na ito. Laking tuwa ako mga kaspiro nung makita ko yung ulo ng marble grouper na pumasok. Kaya itinuturo ko kung saan banda. Pero nung pinanaan natin ay sablay. Nasa madilim na area kasi, pero sige lang, hindi pa yun para sa atin. Next dive, dito pa rin sa Rawis. Isang Harlequin sweet tips yung aking natanaw habang papailalim ako, kaya target lock na siya dahil wala tayong ibang isda na napansin dito. Ito na yung ating naging last na isda para sa araw na ito mga kaspiro. Nagdesisyon na akong umuwi dahil nag-ahabol ako na hindi mahibasan yung bangka. Malaki kasi ang hibas sa hapon, kaya uwian na. Siyempre maraming salamat sa asawa ko na binili niya ang GoPro stick natin. Kaya nakapag-capture tayo kahit walang kumahawak sa GoPro o kaya naman nagbibideo sa atin. Business natin. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Larry Mosilario Lacachero, Patricia May Dicina, Kasalom TV, Leopoldo Orsal, Jenny Somo Okrancudo, Rini Alisin ng Pasay City, at kay Christy Tuto Kawaling. Maraming salamat din kay Mauricio, Joel Antonio,
kay Sir Noel Asenyo ng Legazpi City, Roberto Patalagsa, Flor de Lisa Kalingaw, Sator Pipi and Family ng Binondo, Manila, Father Insan Fishing TV, Soterio Abad, Mix Channel, at Ispiron Family ng Silay City, Negros Occidental, Dennis De La Cruz and Family, Dennis Balonso, kay Jing TV, at sa kanyang asawa na si Gilbert Constantino ng Pangpang, Zamboanga City, kay Tox Peltric Tibin Theodore, Patrick Cabano, Christina Alcones, Johnny Jacktin, Kuya Boy Channel, Jake Abiner is for Fishing, kay Jaime Dulay, Danilo at Jude Springs Adalim, Hanilin Laureano, Loreto Chavez, Simon Condes Spartan. Maraming salamat din kay Julito Cuesta, Super Pilot TV, Pancho Pantino, Robin Lara, Doria Vidal, Madimix at Carino Quiyadong and Family, Eduardo Yonson, Marcelo Bernaldez, Jose Candol, Nixon Echon, Jeffrey Rebas, Jasper TV, Edi Muradas, at Pablo Alaw ng Paranaque, kay Alex Bag. Maraming salamat din. Listo Paul, Nestor, Rebel Dogs, Rusian Tileros, Romel Navarrete, at Renato Di Sulok and Family, Enrique Garciano. Ganon din kay Hanford Di San Jose Family from Caluya, Antique, Mauricio Pujas and Family, at kay Regine Pasco. Maraming salamat po sa suporta. Sa lahat-lahat na lang po, bagamat di ko kayo maisa-isa, ramdam ko naman po ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panonood ng ating mga video. Mag-iingat po tayo palagi mga Kaspiro. Kita-kita tayo sa sunod nating video. Lagi. Ipuntar lang, iplastar lang. Gabi na Ning mo. Ha? Nari sisilan mo ang pipicturean mo. Ada yung pa-vlog mo. Aw na to. Ada gara limi? Lagi. Dan lang kwan may bulag ang mangitit niyan. Ipadan, dan sa tatlo nga tarabida. 4.3. Sa akin to yung itim lang yung isa. Ah, okay. 4.3. Ading itim dyan. Tapos Wala mo, yung dalawa lang na. Bigyan tali. Daging kanan ko lang sa ading daging. Opo. Itong dalawa timbang. Ito. Dang ano Yeah. na pang sarada. Ito lang. Hindi na ito pagkakama. 1.7. Okay, nandito na yung ating pera mga Kaspiro. Bali, naka 1.527 din tayo. Ang talakitok natin ay 11.8 kilos. Ayos na. Tapos yung ating sari 1.7. Tapos ang ating pinaiwan na pang ulam, harlequin para kay Dennis. Yan kasi ang request niya na tulahin ko raw para sa kanya. Ayun. Salamat at nakawit tayo ng ligtas.
request ni ni Sir Dennis na magsigang ng Harlequin sweet chips.